sa aking nagmamahal, tupad sa aking aral, Ama't ako'y mananahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo, upang kayo'y humayo at mamunga, at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-6 na linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay at habang nalalapit tayo sa pag-akyat ni Jesus sa langit para sa pagdiriwang po ng Ascension sa susunod na linggo ay muli tayong tinatagubilinan ni Jesus ng napakahalagang bagay na dapat nating unawain at sundin. Kung nung nakalipas na linggo, ipinaalala sa atin ni Kristo yung kahalagahan ng pananatili ng sanga sa puno. Sabi ni Jesus, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Manatili kayo na nakakabit o manatili kayo nang sa ganon ay mamunga kayo. Dahil ang bunga ay nandoon po at magmumula sa mga sanga. Ang mga sanga na kapag humiwalay sa puno, unti-unting matutuyo, mawawalan na ito ng silbi. Magiging panggatong na lang ito. At least panggatong, no? Pero ito po, nawa ay mas maunawaan din natin, no? Ito ay mga huling habilin ni Jesus sa kanyang mga alagad
bago pa mangyari ang kanyang pagpapakasakit, ang kanyang pagkamatay. Pero sa ngayon ay muli na siyang nabuhay at bago siya umalis, mahalagang utos ang kanyang iniiwan. Yung paalala na manatili kayo sa akin. So hindi lang basta mananatili, no? Kasi marami po yung nananatili pero bakit walang buhay. Parang yung mga relasyon ninyo, no? Magkakasama kayo, pero bakit wala kayong buhay? Ano nangyari? Ano ang nawawala? Sa mga mag-asawa kayo. Ano ba? Dahil nagsasama kayo kasi mag-asawa kayo. Kaya minsan hirap na kayong magsiping, hirap na kayong magtabi, hirap na kayong mag-usap. Ano nangyayari? Sa loob ng tahanan, magkakasama nga, nananatili, sapat na ba yun na, basta nandito ako, basta buo tayo, okay na yan ha? Ano yung mahalaga? Sabi ni Jesus, mag-ibigan kayo. So, kamusta ba yung pag-ibig? Nasaan na ba tayo pagdating sa usapin ng pag-ibig? Yung pagmamahalan ninyo mag-asawa, pagmamahalan ninyo bilang pamilya, kamusta nga ba yan? O napipilitan na lang tayo na magsama, nananatili, pero hindi nagiging masaya. Uwian na. Kasi minsan sa kagustuhan natin, no, talagang ang tao kasi naghahanap naman talaga ng mag-fulfill, no, yung bubuo, yung kukumpleto sa kanya para maging masaya. Kaya nga yung sinasabi natin lagi, ang pag-ibig, hindi yan feeling. Hindi yan yung pakiramdam. Ang pag-ibig ay isang desisyon. Kung titinan mo po, papagnilayan mo ang ating mga pagbasa, ano bang ginawa ng Diyos? Pinili niya ang mahalin ang tao. Sa unang pagbasa, maganda po ito na nasabi, ang pag-ibig ng Diyos walang itinatangi. May mga tao dahil sa pag-ibig, nagiging tanga. Pero ang pag-ibig ng Diyos walang itinatangi. Yung pag-iisip na sabi nila ng mga hintil o yung mga Hudyo, kami lang ang mahal ng Diyos, kami lang ang ililigtas ng Diyos. Pero dito, sabi, pati ang mga hintil, yung hindi kabilang sa kanilang lahi, sa kanilang angkan, mahal din pala ng Diyos. Yung mga issues natin ngayon sa buhay, pag sinasabi ng iba, ay, yung mga LGBTQIA, hindi yan maliligtas. Hindi yan mahal ng Diyos. Mahal din yan ng Diyos. Mahal tayong lahat ng Diyos. Sabihin nyo sa katabi ninyo, mahal ka ng Diyos. Pero hindi ka pinipilit ng Diyos na mahalin mo rin ang Diyos. Pero may utos ang Diyos na magmahal ka. Piliin mo ang magmahal. Kung magmamahal ka, dapat alam mo kung ano ang dapat mong isakripisyo. Kasi nang magmahal ang Diyos sa tao, ano ang inialay niya? Buhay ng kanyang anak para tayo mabuhay. At yan din ang paulit-ulit na sinasabi ni Jesus, kung susundin ninyo ang aking utos, mabubuhay kayo. At ano ang utos? Magmahal ka. Huwag mong sabihing mahirap. Magmahal ka. Utos yan. Kung gusto mo lang namang maging masaya, ay sino bang ayaw maging masaya? Kasi sabi niya, di ba,
binabahagi ko ito, binibigay ko ang mga bagay na ito para makahati kayo sa nararamdaman kong kagalakan at nang sa ganon, maging buo din ang inyong kagalakan para maging masaya kayo. Tingnan nyo nga ulit yung katabi niya, bakit hindi masaya yan? Kulang sa love. Walang nagmamahal kasi dyan. Ay, kung walang nagmamahal, o ano na, anong gagawin mo? Magmumokmo ka na? Hindi naman sinabing kung pag may nagmamahal lang sa'yo, dapat masaya ka. Ang sabi, magmahal ka, umibig ka. Kahit hindi ka mahalin, magmahal ka para maging masaya ka. So, kaya ka malungkot kasi ayaw mo nang magmahal. Ang sarap niyong pektosan, puro kayo drama. Puro kayo emote. Iniwan po ako ng asawa ko, pinagpalit po ako ng asawa ko, pinabayaan po ako ng anak ko, pinabayaan ako ng mga magulang ko. Pag pinabayaan ba, hindi na dapat magmahal? Pag niloko ba, hindi na dapat magmahal? Mabuhay na lang sa galit, mabuhay na lang sa pagwawala? O sinong sinisira mo? Sarili mo din. Di ba masarap? Hindi ko alam. Sino na ba ang nakaramdam na magmahal? Di ba masarap magmahal? Oh. Okay, hindi nyo alam yung pakiramdam. Hindi nyo alam yung ano ba, may lasa ba yun? Hindi nyo alam yung lasa. Kasi ayaw nyo. Kasi mas pinili nyo ang maging mapait ang buhay. Hindi, magsama kayo ng ampalaya. Pero mas gusto kong kasama si Joy. Yung masaya kasi, di ba? Hindi mo ididepende ang saya mo sa mga taong nagmamahal sa'yo. Kasi dapat, unang-una, ikaw, marunong ka bang magmahal? Kaya minsan, kailangan mong matutunan yung unawain mabuti. Ano ba ang description ng pag-ibig na sinasabi ni Jesus? Kasi level-level yan, di ba? No? May level-level ang pagmamahal. Ngayon, pwedeng mahal kita. Bakit? Kasi maganda ka pa. Kasi sexy ka pa. Kasi pogi ka pa, kaya mahal kita. Ito na yung mga katabi niyo, kulubot na. So ano, wala na. Wala nang love. Kasi yun lang yung akala natin. Kaya nga nung mga kabataan ninyo, di ba? Hahamakin ang lahat. Sa ating pagmamahalan. O nung nagpakasal na, nag-asawa na, o asaan na yung hahamakin lahat? Wala na yung kilig. Pag umiihi na lang kinikilig. Kaya maya't maya, banyo para kiligin. Pero ano ba nangyayari? Kasi ano ba? Tama ba yung pagkaunawa natin sa pagmamahal? Ang pagmamahal, dinidesisyonan. Araw-araw, magdidesisyon ka, magmamahal ako. Hindi yung araw-araw, mabubuhay ako sa inis, mabubuhay ako sa galit, mabubuhay ako sa bitterness. Pero ikaw, kung gusto mo lang naman, kung gusto mo maging masaya, unawain mong mabuti ito. Yung kahit may rayuma ka, kahit may gout ka, kahit may sakit ka, pwede kang maging masaya kung may pag-ibig ka sa iyong sarili. At kung aalalahanin mo lagi na hindi porket may sakit ako, hindi na ako mahal ng Diyos, mahal pa rin ako ng Diyos. Hindi porket na may bisyo ako, hindi na ako mahal pa rin ako ng Diyos. Mag-i-emote na naman kayo. No? Mother's Day na, hindi ako naalala. Dami nating emote sa buhay, no? Pero ano nga ba, no? Nasaan nga ba ang ating pagkaunawa sa pagmamahal? May pagmamahal, akala mo pagmamahal lang, pero init lang ng katawan. Yung tunay na pagmamahal, yung
kayang mag-alay ng sarili, kayang magsakripisyo. Yung pagmamahal na magpapatuloy kang magmahal kahit hindi sinuklian ng iyong pagmamahal. Minsan yung sinasabi, hindi nila deserve ang aking pagmamahal. Kaya anong gagawin mo sa pagmamahal? Buburuhin mo. Isasako mo. Anong gagawin mo dyan? Yung pagmamahal kasi ini-express sa tamang konteksto. Ini-express sa paglilingkod, sa pagsisilbi, sa pag-aalay, sa kung ano man ang pwede mong maibigay. Yun ang pagmamahal. Pero kung magmamahal ka at umaasa ka na mamahalin ka rin, mali ang iyong pag-unawa sa pagmamahal. Kanina na sabi ko, sa mga LGBTQIA, mahal kayo ng Diyos. Pero hindi nyo pwede igiin, nagmamahalan kami, kaya dapat kaming magpakasal. Out of context. Kahit anong kulay, kahit anong lahi, kahit anong gender pa yan, mahal tayo ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin, susuwayin na natin ang Diyos dahil lang sa salitang nagmamahalan kami. Utos ng Diyos, mag-ibigan kayo. At sikapin natin, pag sumikapan natin, bawat isa, tayo muna ang kailangan makaunawa, tayo muna ang dapat na magbigay, tayo muna ang dapat magdesisyon na magmahal, hindi ang iba. Tayo muna. Amen?